Hindi nga naging matagumpay ang eksperimento ng Los Angeles Lakers sa bagong sentrong si Alex Len matapos matalo sa Utah Jazz. Sa kanyang unang laro, nagtala si Len ng 4 points mula sa 2 of 5 shooting, 7 rebounds, 2 assists at 1 block sa loob ng 22 minutes. Gayunpaman, karamihan sa kanyang produksyon ay nangyari sa garbage time ng naturang laban. Nang pumasok si Len matapos ang pagkaka-injury ni Jackson Hayes sa unang quarter, napansin ang malaking kakulangan sa depensa ng Lakers. Ayon sa NBA matchup tracking data, 7 of 10 ang naging shooting ng Jazz laban kay Len sa loob ng paint. Si Lauri Markkanen at John Collins ay nakapagtala ng perpektong 5 of 5 shooting sa ilalim ng kanyang depensa. Bago pa man opisyal na papirmahin si Len, nagbabala na si Jovan Buha ng The Athletic sa kanyang podcast na kung si Alex Len ang kukunin ng Lakers, hindi ako magiging kampante na siya ang starter sakaling ma-injury si Jackson Hayes. Sa tingin ni Jovan Buha ay fringe player na lang si Len sa NBA ngayon. Dahil tapos na ang trade deadline, tila wala nang masyadong opsyon ng Lakers sa merkado para sa posisyon ng sentro. Gayunpaman, ayon kay Buha, maaari pa nilang makuha ang isa kina Larry Nance Jr., Kelly Olynyk o Chris Boucher kung sakaling maging available ang mga ito sa buyout market. Pero ayon sa mga eksperto, pinakamagandang choice sa tatlo ay si Larry Nance, lalo na at dati na rin itong naging teammate ni LeBron sa Cavs. At isa pa, mas magaling pa din naman ito kumpara kay Alex Len. Sa ngayon, mukhang kailangan munang umasa ang Lakers kay Len at umasa na makabalik agad si Hayes sa laro upang mapatatag ang kanilang depensa sa ilalim ng basket para sa natitirang bahagi ng season. Samantala si LeBron James ay itinuturing na isa sa pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Madalas nga na ikinukumpara siya kay Michael Jordan at iba pang legend ng basketball. Siya ay may 4 na kampyonato at 4 na MVP awards at kinilala bilang all-time scoring leader ng liga. Sa kabila ng mga tagumpay na ito, naniniwala ang San Antonio Spurs star na si Victor Wembanyama na si LeBron ay hindi pa rin lubos na nabibigyan ng tamang halaga at tamang pagkilala sa kanyang mga achievements. Ayon sa naging pahayag kay Wembanyama, si LeBron ay ang pinaka-underrated na player sa NBA at hindi ito nabibigyan ng tamang pagkilala bagkus mas madami ang mga bumabatikos dito on or off the court. Para sa kanya, si LeBron ay nananatiling isa sa pinakakamangha-manghang manlalaro, hindi lamang sa kanyang husay, sa opensa at depensa, kundi sa kanyang katatagan sa loob ng 22 taon sa liga. Sa edad na 40, patuloy siyang nagpapakita ng mataas na antas ng laro na may average na 24.3, 7 rebound at 9 na assist bawat laro. Siya rin ang nangunguna sa assists ngayong season na patunay ng kanyang dedikasyon at galing sa palakasan. Hindi matatawaran ang impluensya ni LeBron sa basketball. Mula sa kanyang mga nakamit hanggang sa kanyang pamumuno sa loob at labas ng court, siya ay naging inspirasyon sa maraming kabataan. Marahil, dahil sa tagal na niyang nagpapakita ng kasanayan, marami ang nasanay at hindi na lubos na napapansin ang kahusayan ng kanyang laro. Habang papalapit ang huling yugto ng kanyang karera, ito na ang pagkakataon upang tunay na pahalagahan ang iniambag ni LeBron James sa NBA.